Magandang araw po sa inyo, Kabanong. Ibabahagi ko lang po sana sa inyo ang aking kwento. Ito po ay karanasan ko nung bata pa lamang ako. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nam. Sa kasalukuyan po ay nasa 3 taon na sa kolehiyo. Ang naging karanasan ko po ay yung noong nasa edad pa lamang po ako na 10. Ikinuwento rin po kasi ito sa akin ng aking lola, kung kaya hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin ito sa aking utak. Lumaki po ako nang walang kinagis ng mga magulang. Tanging ang aking lola at tiyuhin ang aking kasama sa aming bahay. Maliit pa lamang ako ay sakitin na ako at laging inaatake ng aking hika. Nakaranas na rin ako ng kumbulsyon dahil sa taas ng aking lagnat. Dahil sa pagiging sakitin ko ay hindi maiwasan na ipatingin ako sa manggagamot o albularyo. Minsan kasi ay wala kaming pera para ipatingin ako sa doktor. Gumagaling ako sa mga herbal na mga panggagamot, ngunit minsan ay talagang dinadala sa doktor dahil na rin sa hinihika ako at kinakailangan ng mga gamot na inirereseta ng doktor. Kwento po sa akin ng aking lola, nang bata pa po ako ay lapitin rin po ako sa masasamang elemento at maging ng mga tiktik at aswang. Kapag may sakit po ako, ay kinakabahan ng aking lola dahil lagi akong binibisita ng mga nilalang na ito. Minsan nga, ay may nakikita raw ako na labis kong kinakatakutan, subalit hindi naman nila nakikita. Sabi pa sa akin ng lola ko, sa likod ng aming bahay ay may tinuturo raw ako, pero wala naman nakikita ang aking lola at tiyuhin. Kapag ganun ang mga nangyayari, ay kinakabahan ng aking lola. Tinatawag kagad nito ang pinsan nitong manggagamot para tingnan ako. Pinagsasabihan pa raw ito ng pinsan nito na kapag magkakasakit ako ay lagi nitong paghandaan ng mga maaaring mangyari. Bukod kasi sa lapitin ako ng mga masasamang elemento ay mahina raw talaga ang aking dungan. Wala raw akong panlaban sa mga ito at kung naisin man nila akong kunin ay madali lamang nila ako makukuha. Dahil sa bagay na yon ay lagi akong may baon na luya sa aking bulsa at asin na inilalagay sa maliit na plastik. Kahit naglalaro sa labas ng bahay, ay hindi nakakalimutan ng aking lola na lagyan ng luya at asin ang aking bulsa bilang pangontra. Minsan, Kabanong, ayon sa kwento ni lola, ay nagkasakit ako ng humigit kumulang 1 linggo. Labis na paghihirap ang naranasan nila noon ng aking tiyuhin dahil sa aking pagkakasakit. Bakit lola? Ano po bang nangyari? Tanong ko sa aking lola. May namumuo kasing kuryosidad sa aking loob na nais ko ng kasagutan, kung kaya nagsimulang magkwento noon ang aking lola. Gabi raw noon, sa katunayan ay natutulog na ako. Nasa loob na ako ng aming silid ni lola. Hinihika kasi ako at mataas ang aking lagnat. Nakatayo noon ang aking lola at nakasilip sa likod ng aming bahay. May maliit na siwang kasi ang aming bintana dahil hindi nakalapat ito. Kapag sinilip ng isang mata ay makikita mo ang aming likod bahay. Wala pa noon ang aking tiyuhin dahil inutusan siya ng aking lola na kumuha ng dahon na ilalagay sa aking ulo bilang pantapal. Nagtaka ang aking lola dahil parang may naaaninag itong nakatayo roon. Idiniin pa nito ang pagkakasilip sa aming bintana at hindi nga ito nagkamali. May nakatayo nga raw roon at tila nakamasid din sa kanya ang kung anumang nilalang na yon. Tumindig ang balahibo ng aking lola sa kanyang batok nang magsimulang kumilos ang hindi niya matukoy na nilalang. Laking pagtataka pa nito dahil parang hindi tao kung maglakad gayong pantao naman ang anyo ng nilalang na yon. Ayon sa aking lola ay gumagapang yon papunta sa direksyon kung nasaan siya nakasilip. Namuo ang takot sa kanyang loob dahil natsyempong wala doon ang aking tiyuhin. Pakiramdam ni lola ng mga sandaling yon ay binuhusan siya ng yelo dahil bigla siyang nakaramdam ng lamig sa buo niyang katawan. Gamit ang kurtina ay tinakpan ni lola ang maliit na siwang sa bintana. Walang ano-ano'y nakarinig si lola ng mga kaluskos na nagmumula sa dingding ng aming bahay. Paiba-iba, paitaas ang pagkaluskos nang hindi pa rin niya mawaring nilalang sa aming dingding. Kahit natatakot man, ay kinuha pa rin ni lola ang buntot ng pagi na itinago nito sa likod ng aming pinto. Hinawakan niya yon at saka naupo sa aking tabi. Ilang minuto ring itinagal ng mga kaluskos hanggang sa makarinig si lola ng tinig. Nay, nandito na ako! Saad ng tinig na nasa labas ng pintuan. Hindi tumayo si lola at minabuti niyang huwag umalis sa aking tabi. Hinawakan pa niya ang aking mga kamay.
Hindi na itanggi ni Lola na ng mga panahong yon ay labis ang takot na kanyang nararamdaman. Nagmatsyag na lamang si Lola sa paligid dahil nagsisimula na siyang makarinig ng paghuni ng tiktik na parang umaaligid sa aming bahay. Dahil tahimik na ang gabi, dinig na dinig ni Lola ang bawat paglangit-ngit ng aming pinto. Isinara naman ng bahagya ni Lola ang pinto ng aming silid upang hindi kami mapasok ng kung anumang nilalang na nasa labas. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan at tinawag ang pangalan ni Lola. Nang mga oras na yon ay ang tiyuhin ko na yon na dala ang ipinakukuhang dahon ni Lola. Pagdating nito ay bigla rin daw nawala ang mga kaluskos sa aming dingding. Sinabi pa ni Lola na iniisip pa niya noon na nagbabalat kayo lamang ang aking tiyuhin na nasa harapan nito, kung kaya inihanda nito ang kanyang sarili. Nang mapagtantong ang tiyuhin ko ngayon ay agad nitong pinagsabihan na bantayan muna ako. Kinuha ni Lola ang mga dahon sa aking tiyuhin at pinainitan to sa apoy. Pagbalik ni Lola sa aming silid ay inilagay nito ang dahon sa aking ulo. Hindi raw natulog ng gabing yon ang aking Lola at tiyuhin. Walang tigil kasi ang mga pagkaluskos at mga ingay ng tiktik sa aming paligid. Ilang araw ring nagtagal ang aking hika at saka lagnat, kung kaya nanatili ako nakahiga sa aming silid. Ang ikinatatakot lamang ni Lola at ng tiyo ko ay ang tuwing sasapit ng dilim. Walang humpay ang mga tiktik sa pag-aligid at habang nasa paligid sila ay tila mas lalong lumalala ang aking sitwasyon. Isang umaga, nagising sina Lola na putlang-putla ako, kung kaya't kaagad nila akong dinala sa ospital. Na-admit ako ng mga panahong yon dahil sa napabayaan kong kalagayan. Ayon kasi sa doktor, ay sana sa simula pa lang ng hika ko ay kaagad daw na pinakonsulta upang mabigyan ng karampatang lunas. Mabuti na lamang at sa ikalimang araw namin sa ospital ay pinayagan kaming lumabas. Laking pasalamat namin dahil kahit paano ay bumuti ang aking lagay. Inaasahan namin noon na mawawala na ang mga huni ng aswang sa aming pag-uwi. Subalit, nagkamali kami. Unang gabi na umuwi kami ay kasama ni Lola ang kanyang pinsang manggagamot sa aming bahay. Inaasahan kasi nila na may bibisita sa akin dahil may sakit ako at kagagaling pa lamang sa ospital. Naghanda naman sila ng mga pangontra at nagsunog sila ng goma. Nasa labas noon ng bahay ang aking tiyuhin at ang pinsan ni Lola. Nagbabantay ang mga ito at si Lola naman ay nasa aking tabi. Habang nagbabantay noon ang aking tiyuhin kasama ng pinsan ni Lola, ay may nangyari raw sa labas ng aming bahay. Narinig ni Lola na nagmumura ang kanyang pinsan dahil may papalapit na maitim na baboy. Yun raw ang narinig ni Lola. Ayon pa rito ay 2 paa lamang ang gamit nito sa paglalakad, kung kaya naalarma sina Tito dahil batid nilang aswang ang sasagupa sa kanila. Ang ginawa nila ay nagsaboy sila ng asin upang hindi makalapit ang nilalang na yon. Dahil sa ginawa nilang pagsaboy ng asin ay dumiretso sa aming bahay ang itim na baboy at tumayo lamang sa kanyang pwesto. Natawa nga raw ang pinsan ni Lola dahil may suot itong sapatos na naging dahilan para mapatayo sila ng aking tiyuhin. Huminto raw ito at matalim na tinitigan ng aking tiyuhin. Nang akmang maglalakad ang pinsan ni Lola patungo rito, ay nagsimula raw itong humakbang patalikod hanggang sa nagsimula itong tumakbo palayo sa kanyang kinatatayuan. Panay pa raw lingon ito at tila ba galit na galit sa aking tiyuhin at sa pinsan ni Lola. Hindi naman natinag sa pagbabantay ang dalawa sa labas ng aming bahay. Dinagdagan pa nila ang kanilang mga sinusunog na goma at maging ang asin. Nagsimula na rin kasing umingay ang paligid. Ang mahihinang paghuni ng mga tiktik ay nagsimula ng lumakas. May mga kalalakihan na rin daw sa amin ang lumabas ng kanilang bahay at sumama kina Tito sa pagbabantay. Palakas na raw kasi ng palakas sa mga paghuni, kung kaya hindi na sila mapakali. Imbis na matulog ang mga ito, ay nagbantay na lamang ang mga ito. Nakikipagkwentuhan pa nga sila sa aking tiyuhin at sa pinsan ng aking Lola. Sinabi naman ng dalawa ang kanilang nakita. Malamang babalik pa yon. Marahil ay bumubuelo pa ng pag-atake. Saad pa ng isang kapitbahay noon na sumama sa pagbabantay. Minabuti ng mga kalalakihang yon na magdala ng itak bilang sandata laban sa aswang. Walang tigil sa pagsaboy ng asin ang pinsan ng aking Lola. May mga minuto kasing mahina ang mga paghuni ng tiktik at mayroon ding malakas. Kumbaga, pabalik-balik lamang ito sa aming bahay. Walang ano-ano ay bigla silang nakarinig mga pagkaluskos sa aming bubungan. Agad naman nila yung pinuntahan. Narinig pa ni Lola ang mga paghampas ng buntot ng pagi sa aming bubong.
Wala naman silang naabutan dito dahil nakarinig na lamang sila ng mga pagaspas na mga pakpak palayo sa aming bubungan. Hindi na nila yun hinabol pa at bumalik na lamang sa kanilang mga pwesto. Hindi pa raw natatapos ang lahat ng gabing yon. Ilang minuto ang lumipas nang umingay ang aming bubungan at ang pintuan naman namin ang nagsimulang lumangit-ngit. Napasigaw noon si Lola ng katagang, "Sa pintuan! Sa kusina!" Dahil doon ay kumaripas ng takbo ang kung anumang nilalang na naroroon. Agad namang napatakbo ang aking tiyuhin sa aming pintuan. Pumasok rin sa aming silid ang aking tiyuhin at kinumusta kami ng aking lola. Sinabi pa ng pinsan ng lola ko na ang itim na baboy raw ang may gawa noon. Sinusubukan nitong pasukin ang pintuan ng aming kusina. Dahil sa nangyari ay naghiwa-hiwalay sila sa pagbabantay. Kasama ng aking tiyuhin ng isang kapitbahay namin at ang pinsan naman ni Lola ay kasama ang isa pa naming kapitbahay. Dahil sa kanilang ginawa ay wala nang ingay pa ang aming narinig sa bubungan man o sa pintuan ng aming bahay. Ang mga panakanakang paghuni na lamang ng mga tiktik ang maririnig sa aming paligid. Sa pagkakataong yon ay malakas na ito na ang ibig sabihin ay nasa malayo na ang mga ito. Nang gabing yon ay hindi na nga sila nakatulog pa dahil sa pagbabantay sa akin. Hanggang sa mag-umaga ay naging laman ng kwento ang nangyari ng gabing yon. Nang mga sumunod na gabi ay hindi na muli pang nagkaroon ng pagbisita sa akin. Unti-unti na rin kasing bumabawi noon ang aking katawan. Mabuti na lamang at hindi ako pinabayaan ng aking lola kasama ang aking tiyuhin at ang pinsan ng aking lola. Maging ang aming mga kapitbahay na isinakripiso ang isang gabing tulog nila dahil sa pagbabantay ng aswang. Wakas.